Wala na sa kustudiya ng mga otoridad ng Czech Republic si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yan ang inanunsyo mismo ng Department of Justice matapos ang pulong nila kasamang Czech officials. Ang tanong ngayon, nasaan na ba si Zaldico? Ang mainit na balita hatid ni Mariz Umali. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. Yan ang ibinalita ni Acting Justice Secretary Frederick Vida matapos nilang makapulong ang Czech Minister of Justice, Deputy Minister of the Interior at Deputy Minister of Foreign Affairs Lunes ng hapon oras dito sa Prague. Nagtagal lang daw ang pulong ng halos 1 oras. Kung wala na si Zaldico sa Czech Republic, ang tanong, what is his status right now? Is he free? The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. So he's free. Can you say he's free? He is not within the Czech Republic. So he is free. So he's free. He is not detained. He is not detained, so he is free. Yes? alam na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang balita. Kung kailan nakalaya si Ko, hindi na raw binanggit sa kanila ng Czech counterparts. Ang sunod na tanong, nasaan ngayon si Ko? That information, what we can confirm is that he is within the Schengen area. That is the workable intel that we have. Why can't we confirm where exactly in the Schengen area is Zaldico? Because that information was not relayed to us. Hindi raw sinabi ng Czech authorities kung saan nag-exit ang dating mambabatas at kung nasaan na siya ngayon dahil sa Schengen rules at data privacy. Gayunman tiniyak ni Vida na nananatili siya sa Schengen areas base sa anyay intelligence sources. Kanselado na ang kasalukuyang passport ni Zaldico pero ang ginamit umano niya ng maharang sa German border ay ang expired niyang pasaporte na ayon sa source ay naglalaman ng valid pang Schengen visa. And apparently, when we double-check with records available to the Bureau of Immigration, Mr. Zaldico was issued 3 passports. Okay? The one which he was carrying, the information that we got, it's the one that expired September 11, 2022. Okay. That was the one he was in possession with when he was accosted by the authorities. The 2 other passports, one is the official passport, I believe when he was congressman, and the other passport is the one cancelled by the Philippine courts. Kinumpirma rin ni Secretary Vida na kasama raw ni Ko ang isa niyang anak at isang driver na ayon din sa source ay isang Pilipino nang maharang sa German border. May leads naman daw sila pero hindi lang nila maaaring ibunyag dahil active operation ito. Definitely he was traveling by land. We are also aware, we got information as to the registry of the vehicle. We also got information as to the driver. Hindi naman daw natanong ni Navida kung nakapag-apply na si Ko para sa political asylum dahil limitado lang daw ang impormasyong maaaring maibahagi ng Czech Republic. Kahit wala na sa Czech Republic si Ko, hindi raw sila titigil sa kanilang mga hakbang para mapabalik pa rin siya sa bansa. We have already said it to the Secretariat at France, Lian France, and we expect with that those amount voluminous talaga ng documents which they need, we expect na they can eventually grant us. Pag-uwi ay aasikasuhin din daw nila ang cooperation agreement ng police agencies ng dalawang bansa na naging dahilan umano kung bakit tila nagkaroon ng butas sa koordinasyon ng dalawang bansa. Ayon kay Vida, hindi pa rin siya uuwing empty-handed. Kampante siyang maibabalik pa rin ng Pilipinas si Ko. Pero kung kailan, hindi raw niya masabi. Yung mangyayari this year, hindi ko masasagot because maraming factors na involved. Kung may babalik ba siya sa Pilipinas para maharap ang mga kasong siya'y kinakaharap at siya'y nasasakdal, opo. Mula rito sa Prague, Czech Republic, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA News. Update po tayo sa paghahanap kay Zaldico. Kausapin na natin si Mariz Umali na nasa Prague, Czech Republic. Mariz, ano ang susunod na hakbang ng gobyerno para mapauwi si Ko sa bansa?
Connie, good morning no, mula rito sa Prague, Czech Republic. Ang susunod na hakbang ng ating pamahalaan pag-uwi sa bansa ay agad nilang aasikasuhin ng high-level coordinating team ng Administrasyong Marcos, yung cooperation agreement sa pagitan ng mga police agencies ng dalawang bansa, ng Pilipinas at ng Czech Republic. Ito yung isa sa mga, kumbaga, pinakamalaking lesson na natutunan ng ating pamahalaan, ng ating mga opisyal nang pumunta sila rito, na apparently nagkaroon ng butas sa koordinasyon ng dalawang bansa dahil sa kawalan ng cooperation agreement sa pagitan ng mga police agencies ng dalawang bansa. Bakit nagkaroon ng butas? Dahil dito po sa European Union, including Czech Republic, meron silang tinatawag na GDPR, General Data Privacy Regulation, na talagang mahigpit nilang pinatutupad. Ibig sabihin, hindi basta-basta sila makakapagbigay ng mga impormasyon kaugnay sa mga individual na nasa European Union. So, nung nakipag-coordinate, nung malaman ng Pilipinas yung balita na si Ko ay naharang sa border ng Germany, papasok sa Germany, ay agad na silang kumilos, nakipag-coordinate na agad sila. Pero kulang yung impormasyon na nabigay sa kanila dahil may umiiral na data privacy law dito sa Czech Republic. So hindi kagad nabigay lahat ng mga impormasyon na kailangan nila. And even when they arrived here, dito sa Czech Republic, kahit na mataas na opisyal na yung pinadala natin, very limited pa rin yung impormasyon na binigay sa ating pamahalaan. So, kung meron daw cooperation na to begin with sa pagitan ng police agencies, mulat sa pool pa lang nung naghingi na tayo ng kumbaga, impormasyon tungkol dito sa naharang na Filipino citizen, dapat na ibigay na sa atin yung impormasyon na yon. Bukod dito sa cooperation agreement na ayon sa ating source ay na-draft na, ay nakapagsumiti na rin ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng Philippine Center on Transnational Crime ng mga karagdagang dokumento para sa ating aplikasyon sa Red Notice. Para kung ito ay mailabas na at sila ay umaasa na mailalabas na itong Red Notice na ito as soon as possible. Hindi daw nila malaman o masabi kung kailan ilalabas. Pero once na malabas to, at least may panghahawakan sila na some sort of arrest warrant. Yung red notice na ito ang magbabanggit ng criminal liability ng ni Zaldico para makatulong sa pag-expedite ng kanyang pagpapauwi. Pero of course, out of the question kung meron na siyang application for political asylum. Dahil kung may application for political asylum, kailangang hintayin ng ating pamahalaan, ng ating bansa, ng ating gobyerno, yung magiging desisyon dun sa political asylum application na ito ni Zaldico bago makagawa pa ng further legal steps ang ating pamahalaan para mapabalik siya sa bansa. Connie? Yes, Maris, detalye lamang kasi ayon sa Justice Department, 3 ang hawak na passports ni Zaldico. Ano ang mga yon? Paano nangyari daw yan? Alright, Connie, may 3 passports na hawak daw or may 3 passports na inisyu ang pamahalaan kay Zaldico. Yung una, yun yung expired. Nag-expire to noong September 11, 2022. Pero apparently, ito yung kanyang passport na naglalaman according to a source ng valid pang Schengen visa. So yun yung ginagamit niya para makaikot sa Schengen territory. Of course, nung nag-expire to at nung siya ay maging kongresista na, meron siyang official passport. That's the second passport. And then, meron siyang another passport, yung kapalit nung expired passport na siyang kinansela ng ating pamahalaan. So, hindi niya hawak yung canceled, pero meron siyang pinanghahawakan na posible, no, na yun yung pinakikita niya para makapasok siya sa Schengen territory. Pero nung masusi itong ininspeksyon sa German border, nakita expired to. So dun siya naharang at dun siya apparently, according to Secretary Vida, ay na-hold or he was in custody of the Czech authorities for a few days. Ilang araw, hindi masabi ni Secretary Vida sa atin. Okay, kumpirmado na rin na wala siyang Portuguese passport, katulad ng unang naanunsyo ng DILG. Yes, Connie, merong nakausap na official from the
Portuguese Embassy dito sa Czech Republic, ang ating kasamang si Andy Peñafuerte. Sa kanya ay binanggit nung source na yon na wala sa records ng Portuguese Embassy na ito yung pangalan ni Zaldico. And it was also validated by the high-level coordinating team nung tinanong natin na lumalabas, wala siyang Portuguese passport, wala siyang ganitong klase na nationality rin, na hindi siya Portuguese national. So that's why he was traveling using an expired passport. Okay. At plano na rin bang makipag-ugnayan ng Justice Department sa iba pang bansa sa Schengen area, bukod sa Czech Republic, para sa mabilis na paghahanap kay Ko? Definitely, Connie, they're on it. Ang sinabi sa atin ni Secretary actually ni Ambassador Eduardo Meñez, na merong 4 borders mula sa Czech Republic papunta sa iba pang Schengen area, and that's Germany, Poland, Austria, and Slovakia. Doon pwedeng lumusot yung si Zaldico via land. Pero obviously, hindi siya doon sa German border kasi nga doon siya naharang. So possibly doon sa other 3. Pero pagkatapos noon, meron pang ibang mga borders na pwede na siyang nalusutan after niyang mapalaya. So definitely, according to our high-level coordinating team through Secretary Vida, ay talagang nakipag-ugnayan na sila agad sa mga Schengen countries na ito para makatulong din at malocate si Zaldico. Of course, bukod sa pakikipag-ugnayan, may hawak na silang leads dahil yung naharang na sasakyan sa German border kung saan nakasakay itong si Zaldico ay nakita na nila sa registry yung vehicle na plaka at kung sino nagmamayari nito at of course alam din nila yung pagkakakilanlan ng driver na kasama ni Zaldico, bukod pa doon sa kanyang anak na kasama rin daw niya noong siya'y naharang sa border. Connie? Maraming salamat at ingat ka dyan, Maris Umali.